Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, ay di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Teka lang. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero namatay itong ilaw ko eh. Teka lang. Ayusin ko lang. Tema nito. So game. Simula na tayo. Madilim kasi eh. Kaya kailangan ng ilaw. Great fortune. Unexpected money. Wow. Great fortune, unexpected money. Main character letter. Oh. Ibig sabihin, may babae dito. Whether kayo mismo, to person nyo, or anyone na malapit sa inyo, babae, makaka-receive ng great fortune. Ano ba yung great fortune na yun? Eto, unexpected money. Makaka-receive siya ng ganitong information via text, via text, chat, email, walang call. Okay? Ano lang to? Text, chat, email, letter. Literal na letter. Yung may record kayo. Kaka-record kayo. Or evidence. Dito yun. At yung sabihin magiging mapalad ang Leo sa period na to. Dahil nga dito sa great fortune na to o great happiness or ultimate fulfillment or baka to na wish. Magkakatotoo kung ang wish ay all about money. Luck din kasi to. So, suswertein pa lang Leo sa period na to. Dahil nga dito sa unexpected money. During nyo, 26, 27. From 26, naging 27. Wow. So, yan. Unexpected money. Or baka refund to. Refund, rebate. Ano pa ba? Yung liquidation, reimbursement. O may magbabayad ng utang sa inyo. Kung may nagpautang. O baka makakautang ang iba sa inyo. Depende. Basta ang mahalaga eh magkakapera dito. Okay? Parang mas surprise ang Leo sa period na to. O pwede rin itong reward, award, or nanalo sa competition. Kaya nagkapera. Or business, lumago. Depende. Basta ang mahalaga nagkapera. Yun yung mensahe dito. Laman na mensahe. Letter, email, chat nga. Text. O baka may magbabalato sa inyo. Depende. Halimbawa, may sinuwerteng kakilala nyo. Nakabenta ng bahay lupa. May balato. Magbabalato. Manlilibre. Depende. Kung di man kayo yun, nagkapera, edi maambunan yung iba sa inyo ng pera. Wala sa someone na malapit sa inyo. Ayun.
Dito naman tayo sa susunod. Right, during duel. Wala to. Alisin ko lang. Ayan. Para presentable. Kaya lang ilaw. Ayan. So, game, meron tayo ditong child. Rich girl, oh. Kaya lang, may whip tayo, rider. Depende. Pero ito yung, depende sa sitwasyon, maraming sitwasyon. Pero ito muna. Explain ko muna yung bida. Sino yung bida natin? So, ang bida natin ay babae. Rich girl, eh. O baka mayaman talaga. Rich, eh. Ngayon, kung hindi yan mayaman, let's say, wala namang mayaman na nanonood. Pwede ring ano yan. Estudyante, baka nag-aaral yung iba sa inyo, o mag-aaral ulit, o nag-aaral ulit dahil nag-masteral, depende, o nag-iba ng course. Ayan, estudyante, or anak nyo to, kung estudyante, depende. So, kunin nyo lang information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, yung clue, okay? Nagtatrabaho, kung di estudyante, di nagtatrabaho, or 18 to 25. Pero kung may trabaho, regardless kung anong edad, basta may trabaho. Ano pa ba to? May iba naman sabi, tawag dito, 40 pababa. Young kasi to, young woman. So, naisip ko, 18 to 25, may iba naman nagsasabi, 40 pababa. Young pa rin daw yun. 40 pababa. Anyways, maraming pwedeng case, diba? Sabi ko nga kanina, baka mag-aaway sila dito. May makaaway siya. Ang topic ay anak. May child dun, eh. O baka makaaway niya ang anak niya. May ano kasi dito, eh. Communication. Pwede itong family dispute. May naisip ako, yun nga ba yun? Ay, nakalimutan ko na naman. Family dispute. Ano ba yun? Grabe, nakalimutan ko to. Magsisimula. Pwede rin namang magsisimula pa lang mag-away. Ano yung pinagawayan? Misunderstanding. Miscommunication. Or misunderstanding, miscommunication regarding children, child. Pwede rin. Ganon. Or anything to do with abuse. Child abuse. Yung topic dito ng communication. Or nag-away due to immaturity. Pwede rin dito. Immaturity or flirtatious. Being flirtatious. May someone na flirtatious. Kaya ano. Nag-cause ng conflict.
So, ito yung bida ha. Or kung dito child abuse ay all about literal na abuse. Abuse kasi ito eh. Abuse, addiction, yung mensahe. Dito, whether kayo yung mag-open up or may someone na mag-open up tungkol dun sa topic na yun. Abuse, addiction, ano pa ba? Or siguro tungkol sa problema niya talaga. So kayo yung mag-open up ng problema niyo regardless kung ano. Or may someone na mag-open up sa inyo tungkol sa problema niya. Kasi conflict to eh. Pwede rin may magsisimula pa lang or darating pa lang o mangyayari pa lang. May bibisita dito. Baka athlete. Baka well-known athlete. Ano mabasa doon? Diyos ko God. Teka, tignan ko sa internet. Teka lang ah. Athlete, nga. Yung ano, nag-e-sports. O kaya yung bibisita doon, let's say, may laban ng basketball, volleyball, manonood kayo, bibisita kayo para manood. O pwede rin ganun. O kayo pala mismo yung ano, basketball player, volleyball player, na parang ano, may laban sa period na to. Ano na eh. O may well-known nga na athlete na parang darating, who knows. Tapos, gusto nyo makita. Lalo na kung idol. Case-to-case basis eh. Anyway, sumakit ang ulo ko. Punta na nga tayo sa iba. Ano may isip eh? Dito naman tayo. So again, sports to ah. Kailangan sa sports. Kaya lang naparami naman to. So sa case nito babae naman. Babae ulit. Kanina babae ah. Babae ulit. So sa case na to wala nang clue kung anong klaseng description to. Basta babae. Kanina may ano eh. Description tayo, di ba? Dami nang sinabi kong description dito. Ngayon dito wala. Basta babae. Whether kayo mismo to, person nyo, or anyone na malapit sa inyo. Baka sa kanila tumama to. Kung di man sa inyo. Queen of Pentacles. Ay, babae din pala to. Queen of Pentacles, Strength, Woman, tawag dito, Sun. Pero energy na lang to eh. Dito tayo kuhugot ng ano, subject. Anong meron? Queen of Pentacles, Strength. Ang dating sa akin, may someone na magiging practical. At i-choose niyang mag-forgive. Dito, itong babaeng to, magiging practical sa topic ng forgiveness, or practical in a way na hindi na maging choosy sa pagpili ng new partner. Pwede rin ganun eh.
Lalo na kung ang tagal na niyang single. So, this time, bababaan naman niya yung kanyang guard or standards para may someone na makamit naman ng kanyang requirements. Kasi sobrang taas ng requirements niya. So, pag ganon, walang mag-dare na manligaw sa kanya. So, ngayon, bababaan niya ng konti. Konti lang. Hindi necessarily sobrang baba. So, yan, magiging open siya sa topic ng relationship. Ano pa ba? So, sabi ko kanina, forgiveness. Dito naman, open sa topic ng dating. So, yung pangalawa, pangatlo. Wala nang maisip, pero for some reason, naisip ko yung phobia. I-overcome ang phobia para maging masaya na dito. May strength kasi dun eh. Maging practically overcome ang phobia. Doon ko inugot yung term practical. Sa Queen of Pentacles. Or all about self-love to. Let's say, yung iba naman sa inyo ay sobrang baba na ng self-confidence, self-control, self-discipline. So, sa case na to, dun magkakaroon ng strength para pahalaga ng self-worth at ipagtanggol lang sarili. Lalo na kung may bullying. At lalo na dun sa may sinabi akong abuse eh. Sa malawa kasi yung abuse. Mental, ano yun? Mentally, physically, mentally, psychologically na rin pala yun. Emotionally, Marami pwedeng abuse. So, kung ididikit natin doon sa kanina may ganong scenario, may abuse. Dito, magkakaroon siya ng lakas ng loob para pagtanggol lang sariling rights, or sense of security, comfort. So, makituloy-tuloy ko. Tama na yan. Ano may isip eh? Dito naman tayo sa susunod. Oh, Three of Swords. At least nasa unan siya. Ace of Wands. Oh, may heart tayo. Saan ang galing yung Three of Swords? Dito, sa romance. Or love life. Teka. Oh my God. May ano pa tayo. Coffin sa dulo. Matang ulo ko. Case to case basis kasi eh. Let's say, alam na sa sarili ng iba sa inyo na toxic. Toxic yung connection. Pero for some reason, hindi nila ma-let go yung taong toxic. Or di sila makaalis, makapag-move on, ganun. So, it's about, lalo na kung sa relasyon ng topic. So, it's about time na mag-move on na talaga totally. Nandito na tong coffin. Ito kasi yung card ng ending. So, again, kung toxic, case to case basis naman kasi.
Kung toxic at nagkukos na ng illness, let go na. Ganda thing. Ngayon, dun siya magiging positive kung nangyayari na. May separation na nangyayari na. Okay? So, paano siya magiging positive? Dito, magiging renewal kasi to eh. So, dun papasok to. Ace of Swords. May start. New beginning. Spark. Spark dito. Spark sa topic ng relationship. So, again, kung separated na, dun siya positive in a way na magkakaroon ng new spark sa topic ng relationship. Magiging renewal to. Ay, ibig sabihin, may reconciliation na maaaring mangyari or second chance. Kung separated na. Pero kung di pa separated at nandun pa rin sa topic ng in pain pa rin. Kasi nga, di maka-let go. Di pa maka-move on. Doon lang naman itong magiging negative in a way na masakit kasi nga mahirap mag-move on. Pero in-advise dito na i-let go na. Literal na i-end na yung sitwasyon, lalo na kung alam sa sarili na toxic, problematic, or nagkukos na ng illness. Dito na nga papasok yung advice na mag-move on na, totally let go na yung person, ex-partner or current partner. Ngayon, lagi tayo clue. Kung current partner or ex na hindi sila maka-let go dun sa negative situation, ito yung partner, possible partner ng Leo sa reading. Aries, Leo, Sagittarius, kapwa Leo, Cancer, Capricorn. Ngayon, kung sabihin natin matagal ng break at matagal nang nag-move on, dito magiging positive, di ba? Positive situation. Ito yung possible ex-partner na may chance ng reconciliation. Ano yung tumunog? Oh my God. Baka mag-siklab. Mag-i-end na ba ako? So, possible zodiac sign, Sagittarius, Capricorn ulit. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Kailangan ko na mag-end kasi parang may tumunog na something sa outlet. Baka mag-cause ng sunog. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.